Huwag kang mag-aasawa kung ayaw mong maging miserable ang buhay mo dahil sa isang ugali na to. Hindi cheating, hindi bisyo, hindi pagiging tamad. Mas tahimik pa dito yung sumisira sa marriage. Yung ugaling iniiwasan, yung mahirap na conversation, yung tipong kapag may problema, biglang tatahimik. Magpapanggap na okay lang o kaya iiwas, magsi-cellphone, matutulog, magagalit, pero hindi magsasalita ng maayos. At sa una, akala mo malit na bagay lang. Akala mo okay lang. Hindi naman kami nag-aaway, pero alam mo kung ano ang nakakatakot. May mga relasyon na hindi naman nasira dahil sa malaking kasalanan. Unti-unti lang silang namatay sa kakaiwas mag-usap. Kasi habang tumatagal, naiipon yung sama ng loob. Yung disappointment, yung pagod, yung feeling na hindi niya naman ako naiintindihan. Hanggang sa dumating yung araw na magkasama pa kayo, pero emotionally, strangers na kayo. At maraming tao, doon sila nagigising kapag malamig na lahat. Kapag wala nang ganang makipag-usap, wala nang excitement umuwi, wala ng softness sa boses. Hindi dahil wala ng love, kundi matagal hindi nang inaayos yung maliliit na sugat. Alam mong lumaki tayong mga Filipino na hindi marunong mag-process ng emotions. Kapag nasasaktan, nananahimik. Pag galit, nagiging sarcastic. Kapag disappointed, kinikimkim. Kaya maraming relasyon ang puno ng okay lang, kahit hindi naman talaga okay. At ito yung hidden truth, hindi communication ang pinakamahirap sa relationship. It's emotional honesty. Yung kaya mong sabihin, nasaktan ako, napapagod na ako, kailangan kita. Without pride, without ego, without attacking each other. Kasi ang taong hindi marunong mag-open up, madalas hindi niya sinasadya na manakit. Pero eventually, nakakasakal siyang mahalin. So anong dapat gawin? Una, matutong makinig na hindi agad defensive. Hindi lahat ng feedback ay atake. Minsan, iyak na yun ng partner mo na hindi lang mailabas ng maayos. Pangalawa, ayusin ang problema habang maliit pa. Hindi yung aantayin pang mapuno bago mag-usap. And pangatlo, learn to create emotional safety. Yung relasyon na pwedeng maging vulnerable, na pwedeng magsabi ng totoo, na hindi natatakot, mapahiya, o ma-reject. Kasi kapag pareho kayo emotionally safe sa isa't isa, kahit mahirap ang buhay, gumagaan. Pero kapag pareho kayo nagkikimkim, kahit gaano pa kaganda ang buhay nyo, nakakapagod umuwi. At promise, sobra laki ng peace kapag yung partner mo, hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka pa. Ramdam mo. Hindi perfect, pero honest, present, at marunong makinig. Minsan kasi, hindi naman pera ang sumisira talaga sa relasyon, kundi dalawang taong parehong nasasaktan. Pero pareho pa rin piniling manahimik. At ang pinakamalungkot, maraming marriage na hindi naman biglang nasisira. Unti-unti lang nawawala yung connection hanggang sa wala nang gustong lumaban. Kaya bago ka magpakasal, tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya mo bang makipag-usap ng totoo kahit uncomfortable? O masanay ka ng manahimik habang unti-unting lumalayo yung taong mahal mo? Which one ka dyan? Comment your answer now. Nandito lang ako palagi kapag kailangan mong